mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. At bago tayo magsimula, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Panginoon, muli po kami ng papasalamat at pinupuri ang inyong anak na si Jesus sa aming tagapagligtas, Panginoon, sa kanyang kadakalaan, sa mga biyaya at grasya na amin natatanggap kahit na hindi namin ito hiningi, hindi man namin ito i-deserve, Panginoon, binibigay pa rin po sa amin. At hindi po, Panginoon, pinupuri po namin ang inyong anak sa kanyang pagmamahal sa amin unconditionally, Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa inyo upang magpalinis. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa aming mga kapwa, sa aming pamilya, Panginoon, lalong higit sa inyo, Panginoon, kung kami nagkasala sa Panginoong Hesus. Panginoon, alisin niyo po ang aming mga iniisip na problema, Panginoon, agam-agam sa mga oras na ito, Panginoon. Empty our hearts and minds, Panginoon, upang maintindihan namin ng lubos ang mensahe ngayong gabi, Panginoon. At we invite the Holy Spirit, Panginoon, samahan kami ng Holy Spirit, Panginoon, anoint every one of us, give us wisdom, Panginoon. Ako rin po, Panginoon, ang inyong abang lingkod, Panginoon, ay humingi ng anointing at wisdom, Panginoon, upang maipaliwanag bahagi ko ng maayos, Panginoon. Maging dalawi lang ako, Panginoon, ng inyong mensahe, Panginoon. At mensahe niyo lamang po ang aming maririnig, ang aming papag-aralan, Panginoon. At Panginoon, magrema sa amin to, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Magamit namin tong sandata, Panginoon, sa tuwing kami maharap sa pagsubok, Panginoon, at malalapit sa tukso, Panginoon. Panginoon, maibahagi namin to, Panginoon. Gamitin niyo kami, Panginoon, upang maibahagi namin to na maayos sa aming mga kasama, sa trabaho, sa aming pamilya, lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Panginoon, we claim the victory, Panginoon, sa gabing ito. Walang sino man ang makakasira nito sa amin. Sa gawain namin, Panginoon, we rebuke ang gawa ng kaaway, Panginoon. We rebuke the evil spirit, Panginoon. Wala pong lugar sa amin ang evil spirit, Panginoon, at si Jesus lamang po at ang Holy Spirit lamang po ang aming tinatawag upang kami ay masamahan sa gabing ito, Panginoon. Panginoon, proteksyonan niyo po kami sa aming mga buhay, Panginoon, at ito lamang po aming panalangin na may pagsamba sumatamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, muli po nandito tayo, no, para ipagpatuloy natin na kilalanin ang ating Panginoong Jesus. So, ang pag-aaralan po natin ngayon, pinamagatang Jesus is the resurrection and life. At magmumula sa book of John chapter 11 verse 25 to 26, sabi dito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe in this? So, purihin po ang Panginoong Jesus sa kanyang salita. So, sabi dito, no, si Jesus nga daw po ay ang resurrection o ang kamatayan at ang buhay. So, isa-isayin po natin. May importansya po ang resurrection. Makikita po ito sa unang libro ng Corinthians, 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for us, for our sins, according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. So, importante sa atin na maunawaan at maintindihan at malaman na ang Panginoong Hesus ay pinako sa krus, namatay, at after ng 3 araw siya nga po ay muling nabuhay at pumunta sa langit. Amen po. Bakit po ba ito importante sa ating buhay? So, pangalawa, pag-aralan po natin ang meaning ng resurrection. So, sabi dito, ang resurrection, nangyari ang resurrection, o ang ibig sabihin ng verse na binasa natin kanina, na He is the resurrection and the life, ito po yun. First, it assures our future resurrection because Jesus both died and rose again. We will be raised like Him.
Sabi sa 1 Corinthians 15:20 says, "But now Christ is risen from dead and has become the first fruits of those who have fallen asleep." The word first fruit speaks of a sampling, foretaste and glimpse. Jesus is the first fruit. So, ibig sabihin nito, no, tayo daw po ay maaari mabuhay after nating mamatay. So, pinapakita dito ni Kristo, no, na kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya nasabi doon kanina, no, na even if you die, you will live. Ibig sabihin, pag namatay na po ang ating sarili na makasalanan, tayo ay muling mabubuhay. So sa paanong paraan? So mamaya po mababanggit po natin sa paanong mangyayari sa atin ang gintong resurrection and life. Jesus has died and has risen, so we know that our resurrected bodies in some way will resemble his resurrection body. To what extent we cannot be certain, but if they were completely like his, it would mean that we would be clearly recognizable. So isa pang dahilan po bakit nagkaroon ng resurrection and life, dahil po sa future judgment o ang kanyang muling pagbabalik. Ibig sabihin po nito, na basahin po natin. Second, the resurrection of Jesus is proof of future judgment. Now that may not sound all that exciting, but it's something we need to know. We live in a society, and indeed a world, in which justice is often perverted and neglected. We look at things that happened and say, how can that be? How could that happen? Resurrection means, among other things, that God's justice will ultimately prevail. So si Jesus lang po ang makakagawa nito, no, na siya ay pupunta, siya lamang ang makakapunta sa langit at makakababang muli from heaven to earth. Siya lamang po ang makakagawa. Yun po ibig sabihin ng isa pang meaning ng resurrection and life ni Jesus Christ. At ang kanyang pagbabalik, no, wala pong nakakaalam. So kung may nagsabi po sa atin na sa ganitong petsa ay darating si Kristo, huwag po tayong maniwala. Dahil si Kristo lamang po at ang Diyos Ama lamang po ang nakakaalam ng muling pagbaba ni Kristo dito sa earth. So sumunod po, no, power of Holy Spirit. The resurrection of Christ gives us power to live the Christian life. So babasahin po natin mamaya ang Romans 8:11. Certainly, the Bible does not teach that we will be sinless in this physical body we now live in. On the other hand, we can sin less, not by our own abilities, but by the power of Spirit. So basahin natin ang Book of Romans chapter 8 verse 11. And if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. Sabi rin po sa John chapter 14 verse 28, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. So, ganito pa ang mangyayari niya, no? Pag tayo po ay tumanggap sa Panginoong Hesus, pag tayo po ay nabaptize, so ang baptism po kasi importante rin po sa ating Christian life. Dahil ang paglubog ng ating katawan, ibig sabihin po nun, patay na po ang dati nating tayo na makasalanan. At sa muling pag-ahon natin sa tubig, no, tayo ay bago at bagong buhay na, bagong creation na. Amen po. At pagkatapos nun, tayo ay, sabi dito sa John chapter 14, ay bibigyan ng Holy Spirit. Kaya po sinabi dito sa Romans 8, He
He who raised Christ from dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. So, yun po ang ibig sabihin niyan. So, maiksi lang po. So, nabanggit po doon kanina no, na resurrection and life. Ibig sabihin po no, na after natin mamatay, sa dating tayo ay muling mabubuhay. Amen po. Yung tungkol naman po sa buhay, no, i-explain ko na rin po sa susunod na sa topic dahil connected po siya. So, as conclusion po nito, sabi po sa Romans chapter 6, verse 3 to 5, or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of Father, we too may live a new life. For if we have been united with Him in death like His, we will certainly also be united with Him in a resurrection like His. So yung po yung sinasabi ko kanina, no, kung tayo po ay nabaptize in His name, in Christ Jesus' name, no, sa pagkakalubog natin, no, inilibing na natin yung dating tayo. Amen po. Yun po ang ibig sabihin ng resurrection and life, na si Kristo ay ang ating resurrection at ang buhay. Sabi rin po sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. That the life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So, once na tinanggap natin si Kristo sa ating buhay, once na tayo ay nagpabaptize, no? Even yung kahit na tinanggap lang natin si Kristo sa ating buhay, si Kristo na po ang kumikilos sa ating buhay. So dapat kung ano man ang ginawa, ang buhay na meron si Kristo nung siya po ay nabubuhay, no? Dapat ginagawa din natin, no? Nagdi-disciple din tayo. Amen po, nag-evangelize. At yung fruit of Holy Spirit, no? Yung love, peace, joy, no? Lahat po 'yon, yun po dapat ay ang makita sa atin sa buhay natin once na tinanggap natin si Kristo. Amen po. Dahil tayo ay binago na once na tayo ay tumanggap sa Kanya at nabaptize, no? Tayo ay binago na ng Panginoon. Amen po. So, maiksi lamang po itong unang topic natin. So, sunod na po natin yung isa pang declaration po ni Jesus Christ. Sabi po dito sa pamagat, Jesus is the way, the truth, and life. Yun din po ang sabi sa John chapter 14, verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, tulad kanina, nabanggit din po ang life doon sa unang verse na binasa natin sa Jesus is the resurrection and the life. So, again, dito rin po. So, connected po siya. Sabi po, no, Jesus is the way with no exemption. So, walang exempted sa atin. Paano po ba nangyari yun? Una, paliwanag ko lang po yung way, yung word na way. Dalawang meaning po yan na parehas naman pong way, literally, ibig sabihin daan. So, si Kristo daw po ang ating dadaanan. Tulad po nung unang sinabi po sa unang napag-aralan po natin, no? He is the door or He is the gate. Siya po ang pintuan, no, ng kanyang pastulan. Ibig sabihin, madadaanan natin siya ang dadaanan natin. Amen po. Sa Kanya tayo dadaan. Isa pang meaning ng way sa Tagalog, no, kaparaanan.
So, si Jesus daw po ang ating kaparaanan sa buhay, kung paano tayo mabubuhay, kung paano tayo dapat mabuhay. Amen po. Sabi po sa Psalms chapter 25 verse 4, "Show me your ways, Lord. Teach me your path." So, yun nga po. Hinihiling ni David that time, no? Turuan siya ng kanyang kaparaanan o kanyang way. Sabi sa Psalms chapter 1 verse 6, "For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction." So, ang tao po ay merong dalawang patutunguhan. So, dapat doon tayo sa way of the righteous that leads us to eternal life. Huwag tayo doon sa way of the wicked that leads us to destruction o sa impyerno, sa hell. So, huwag tayo doon. Siyempre, gusto natin sa heaven o sa eternal life. Sabi po sa Jeremiah 21:8, "Furthermore, tell the people, this is what the Lord says, see, I am setting before you the way of life and the way of death." So, ganun din po, katulad sa kanina sa Psalms chapter 1 verse 6, no? Merong dalawang dadaanan ang tao. Sabi rin po sa Psalms chapter 119 verse 1 to 3, "Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Blessed are those who keep His statutes and seek Him with all their heart. They do no wrong, but follow His ways." So, nagpala nga daw po ang nasa lumalakad ng according sa law of God o according sa word of God o sa salita ng Diyos. Amen po, dahil ito yung gusto ng Panginoon. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia, yan ang kagustuhan niya sa ating buhay na gawin natin. Lahat, dahil ito ay ang kanyang law of Lord o commandments. Amen po. Instruction. Sabi rin po sa Psalms chapter 32 verse 8, "I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you." So, He will instruct us, no? Si Jesus nga daw po, He will instruct us and tuturuan nga daw po tayo kung saan tayo dapat pumunta. At yun ay patungo sa eternal life. Sabi rin po sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14, "Enter through the narrow gate. For wide gate is the gate and broad is the road that leads to destruction. And many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it." So, yun nga po na banggitan naman, no, dalawa ang dadaanan ng tao. At tulad nga po ng sa unang unang topic natin, no, na He is the gate. So, piliin daw natin ang small gate at ang narrow road. Huwag tayong pumili sa wide road o sa wide gate. No, it leads us to destruction. So, sa akala natin na ay maganda to, malawak yung lalakaran ko, maganda yung pinto, pero it will lead us to hell o destruction. Ay mangyari sa atin yun ng Panginoon. So, yung narrow gate at narrow road, no, yun yung dapat sa atin. So, minsan sa paglakad natin sa buhay, natitisod tayo. So, maraming lubak-lubak, dumadaan tayo sa madilim na tunnel. Amen po. Dinisenyo po yan sa atin ng Panginoon. Dahil gusto ng Panginoon na tayo ay matuto sa ating buhay, sa ating lalakaran. At hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasama natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, sa ating paglakad. Tulad po na sinabi natin kanina sa unang topic natin na Jesus is the resurrection and life, na iniwanan niya tayo ng Holy Spirit. Kasama natin ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay ang God din. Siya din yun. Si Jesus Christ din yun. Amen po. So, pangalawang sinabi ni Jesus, no, Jesus is the truth with no error.
Sabi po sa John chapter 17 verse 17, sanctify them by the truth, your word is truth. So, dati, yung mga naunang topic din, no, sinabi na pag natutunan natin na si Kristo nga daw po ay ang Word. At ang Word na yun ay from the beginning is with the God. No? At na-create ang lahat sa pamamagitan ng Word, sa pamamagitan ni Kristo. Amen po. At ang Word na yun ay pawang katotohanan lamang. Sabi sa Psalms chapter 25 verse 5, guide me in your truth and teach me, for you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. So, ang katotohanan ang mag-guide sa atin. Amen po. Sa pamamagitan ni Kristo. Sabi rin po sa John chapter 8, 31 to 32, to the Jews who had believed Him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples, then you will know the truth, and the truth will set you free. So, nakakapagpalaya sa atin ang katotohanan. Ano nga ba yung kabaligtaran ng truth? Kasinungalingan. Amen po. So, may kumakalabas sa ating isipan, may pumapasok sa ating isipan, no, na sinusubukan niya tayong diktahan at kontrolin upang tayo ay hindi maniwala sa katotohanan. At ang kanya dinidikta, no, dahil nga tayo ay makasalanan, sinasabi niya na, ay naku, itong taong to, makasalanan to, hindi ka naman na mapupunta sa heaven, sa amin ka na lang pumunta. Masaya doon, di ba? Amen po. So, kung ano man po ang mga naririnig nyo, spiritual man, evil spirit man, o sa katotohanan, sa mga kumpare nyo, sa mga kakalala natin, kung sino man na bumabati ko sa atin, huwag tayong maniwala at makinig lang tayo sa Panginoong Hesus dahil siya lamang po ang katotohanan ng ating buhay. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 21, but whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. So yun po, hindi tayo pumupunta sa kadiliman, kung tayo ay nabubuhay sa katotohanan. So ang huli po, Jesus is the life. Sabi po dito, for the wages of the sin is death. Sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of the sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Amen po. Pero binigyan tayo ng pagkakataon ng ating Diyos Ama. Binigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon at sa pangalawang pagkakataon na yun, sa pamamagitan ni Kristo, binibigyan niya tayo ng gift. At ang gift na yun ay ang eternal life, free, walang kabayaran. Free na binibigay sa atin. Amen po. Ang sabi po sa John chapter 1 verse 4, in Him was life, and the life was the light of all mankind. Sa Kanya ay buhay, no? Si Jesus nga daw po ay ang ating buhay, at ang buhay na yun ay ang liwanag ng buong sangkatauhan. Sa Matthew chapter 10 verse 39, whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. So, kung may nababanggit sa atin ang mga kaibigan natin, kung may mga naririnig tayo at kung pinaplano nyo rin na sasabihin nyo o narinig nyo na gusto kong hanapin ang aking sarili. So, hindi po yan totoo dahil kahit kailan po, hindi nawala ang ating sarili. Amen po. Kung gusto nyong hanapin ang totoong buhay, kung gusto nating matutunan ang totoong buhay, lumapit po tayo kay Kristo, humingi po tayo ng kapatawaran, at aminin natin na tayo ay nagkakamali. So, kailangan natin ng repentance, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at humingi tayo ng kapatawaran. At nang sa ganun tayo ay magkaroon ng totoong buhay at ma-receive ang eternal life. Amen po. Ang sabi po sa
1 John chapter 5 verse 11 to 12. And this is the testimony: God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have the life. So kung hindi pa natin tinatanggap si Kristo sa buhay natin, wala tayong buhay, wala tayong eternal life. So I believe lahat tayo tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay bilang anak ng Diyos at bilang tagapagligtas ng ating buhay. Amen po. Sabi po sa John chapter 10 verse 10, "The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full." So ang thief, ang tinutukoy po dito, no, ang evil spirit po, o so Satan, ang ginagawa niya po ay to steal, kill, and destroy yung buhay na masagana, na abundant life ang ninakaw niya sa atin, 'di ba? Ang knowledge, 'di ba? Ang joy na dapat sa atin. Ang eternal life na dapat sa atin, yun po ang ninanakaw niya, ang pinapatay niya. Amen po. Para paniwalain tayo na walang buhay na walang hanggan, na walang eternal life. Kasi nalulungkot si Satan dun sa mag-isa lang siya. So gumagawa talaga siya ng paraan para tayo ay pumanig sa kanya. So wag natin pakinggan yung mga pinapasok ni Satan sa ating isip. Amen po. Basahin natin ang Biblia. Magdasal tayo palagi, manalangin tayo palagi. Humingi tayo palagi ng kapatawaran. Pagsisihan natin palagi ang ating mga kasalanan. Amen po. Huwag po natin ito kakalimutan. Sabi po sa John chapter 3 verse 16 to 17, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." So ito na po ang ating conclusion, no? Dahil sa pagmamahal ng ating Panginoon, ng Diyos Ama, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang tayo ay hindi mapunta sa perish, hindi tayo ma-perish. Sabi dito, ibig sabihin para hindi tayo mapunta sa hell. Amen po. Sinasagip niya tayo sa pamamagitan ng Kristo. Binigay niya si Kristo para tayo ay magkaroon ng to have eternal life. Amen po. So, dito lang po nagtatapos sa ating pag-aaralan. At kung meron po kayong comment o gustong ibahagi na mga natutunan nyo, no, kung meron pong revelasyon ang Panginoong Hesus sa ating pinag-aaralan sa gabing ito, no, kung tingin nyo po meron pong mali sa aking mga sinabi, wag po tayo mahiya na i-post ito sa ating group chat. Amen po. So, samahan niyo po ako sa pangwakas na panalangin, Panginoon. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon. Hindi man kami magkakasama physically. Wala man ako, Panginoon, sa kanila, sa Mafraq, sa kanilang camp, Panginoon. But we unite as one spiritually, Panginoon. At Panginoon, panghawakan namin to, Panginoon, na kayo lamang po ang resurrection, ang atang buhay. Kayo po ang daan, ang katotohanan at ang buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Panginoon, ipaalala niyo sa amin to, Panginoon, sa tuwing kami ay maharap sa pagsubok, Panginoon. At kung kami ay nalalapit sa tukso, Panginoon, tulungan niyo kaming ibahagi ito, Panginoon, sa aming mga kasamahan, sa aming pamilya, Panginoon, lalo na po sa hindi pa po nakakakilala sa inyo at hindi pa po nakakatanggap sa inyo, Panginoon. Panginoon, we pray, Panginoon, ng safety ng bawat isa, Panginoon. Extend your blessings, your message, Panginoon. Ipaabot niyo po ang mensaheng ito sa aming pamilya, Panginoon, sa Pilipinas. Tulungan niyo po ang aming mga pamilya, Panginoon. Safe and protection, we pray for our families, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon. At ang provision, Panginoon, lahat pa ng pangangailangan nila, Panginoon, kailan po makakapagbigay nito, Panginoon, ang kanilang kakainin at iinumin, Panginoon. At Panginoon, we pray sa mga lahat ng kakilala namin na nagkakasakit ng coronavirus at hindi man virus, Panginoon, kung anumang sakit ang meron sa aming mga kakilala, Panginoon, sa aming mga katrabaho dito, Panginoon, sa Mafraq.
We pray healing, Panginoon, sa lahat po ng mga dinapuan ng coronavirus. Buong mundo, Panginoon. Hindi lamang po sa Pilipinas, hindi lamang po sa pamilya namin, hindi lamang po dito sa UAE. Buong mundo, Panginoon. Kailangan po makakapagpagaling nito, Panginoon. And we pray, Panginoon, sa lahat po ng nagsasaliksik, nag-aaral ng pinag-aaralan ng vaccine at ang gamot, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng wisdom, ng tamang kaparaanan ng pag-aaral sa gamot na ito, Panginoon. At gawin niyo lamang po instrumento ang mga doktor, ang mga nurse, at ang gamot na iniimbento nila, Panginoon. Gawin niyo itong instrumento upang makapagpagaling sa lahat ng taong tinamaan ng coronavirus, Panginoon. Panginoon, we pray also sa aming mga sarili dito sa MAPRAC, dito sa UAE, Panginoon. Safe and protection po sa aming lahat. At kung ano man po ang panalangin ng bawat isa sa aming, Panginoon, kayo saliksikin niyo po ang puso't isipan ng bawat isa sa aming, Panginoon. Kayo lang po makakasagot nito, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Ito lamang po ang aming panalangin na may pagsamba, na may gabay patnubay ng Banal na Espiritu sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.